Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Masasaktan ka po, Padre, pag gano'n. Kasi alam mong sana gano'n ang mangyayari, pero bumaliktad po. Pero yung sa iba nakakapag-share sa akin, nasasabi ko, siguro isang bahagi lang na ating buhay yun. Hindi tayo dapat humintong, maging positive tayo. Hindi naman sa lahat po ng ating pagpunta ay magiging hindi ka nais-nais. Pag-ibig sa ating kapwa-tao at laging magmahalan tayo. Yan ang lunas at ligaya at pag-asa ng bawat kaluluwa. Mabuhay! Mga kapatid, ito po ang ating napili ngayon na pamagat sa linggong ito ng 14th Sunday in Ordinary Time, Mabuhay. At bago ang lahat, walang sawang pasasalamat sa inyong pagiging walang sawang, pagiging bahagi, nagbabahagi, nagkukomento sa Music of the Gospel, Sunday Reflection. Again, mabuhay. Bakit nga ba mabuhay? Ang napili nating pamagat ngayon, unang-una po, makunik din po natin ito, maugnay natin ito sa ating pagdiriwa ngayon sa 14th Sunday in the Ordinary Time. Pag-ibig sa ating kapwa-tao at laging magmahalan tayo. Yan ang lunas at ligaya at pag-asa ng bawat kaluluwa. Dahil sa Ebanghelyo natin, ang Ebanghelyo natin ngayon ay hango sa Ebanghelyo ni Mark chapter 6 verses 1 to 6. Makikita natin ang buhay ni Jesus. Pag-uwi niya sa sariling bayan, ay natsumpungan niya na hindi siya wini-welcome. May buhay siya, ngunit walang kabuhay-buhay ang pagtanggap ng mga kapatid niya, mga kababayan niya sa kanya. That's why sinabi niya that there is no prophet is honored in his own town, no? At alam ko po na naranasan din po ng ating mga kapatid itong ganitong mga sitwasyon. Alam natin na may mga pagkakataon na tayo din po ay ni-reject ng ating mga kakilala, kaibigan, kamag-anak o kapamilya. Ngunit mga kapatid, hindi ka nag-iisa. Hindi ka nag-iisa. That's why minabuti natin na pamagatan natin itong pagliniya, itong pagbabahaging ito ng mabuhay. At again sa inyo, mabuhay at maraming salamat. At mga kapatid, ang atin pong Music of the Gospel song sa linggong ito ay napili natin yung mahiwaga ang buhay ng tao. Napaka-misteryoso ang buhay ng tao. Mahiwaga ang buhay ng tao. Ang bukas ay di natin piho at manalig lagi sana tayo. Ang Diyos yang pag-asa ng mundo. Ang Diyos siyang pag-asa ng mundo. Ang Diyos ang pag-asa ng mundo na, yes, may kahinaan tayo. Yes, may mga pagkukulang tayo. Ngunit hindi ibig sabihin na wala tayong kakayahan na bumangon. Wala tayong kakayahan na lampasan kung anumang kahinaan natin. At hindi natin ma-excuse natin sa ating mga sarili na sinasabi, tao lang ako. Ngunit alalahanin natin sa pagiging tao natin, nandyan ang Diyos na nagbigay sa atin ng mga biyaya para malagpasan natin, para ma-overcome natin kung anumang mga kahinaan natin. At sinasabi natin, yes, tao lang ako. Ngunit, again, kaya kong malampasan kung anong mga hamon sa buhay. At mga kapatid,
maraming salamat din po sa ating kapatid na si Ate Cecil Asiho, na siya po ay isang liturgist dito ngayon sa parokya ng Resurrection, at ito ay under sa Diocese ng Cubao. At napakaganda po dahil siya po ay hindi lamang siya ay naglilingkod dito sa simbahan, kahit dun sa aming seminaryo ay tumutulong din po ito, nagbigay ng tutorial sa aming mga seminaryan, at ganun din po nagtuturo din po ito sa iba-ibang mga congregations. At napakabuti ang ating kapatid, napakagaan ang kanyang kalooban na kahit anytime invite mo siya, pakiusapan mo siya sa mga bagay-bagay na nakita mong may kakayahan siya. Hindi po siya magsasay no, always say yes. At Ate Cecil, welcome na welcome once again. Thank you, Father. Dito ngayon sa Music of the Gospel Sunday Reflection in this 14th Sunday in Ordinary Time. Magandang umaga po sa inyo lahat. Ako po'y nagagalak at ako'y naimbitahan kayo ni Father Lily para maibahagi ko po ang konting kaalaman ko para matulungan ko maunawaan natin ang gospel for this Sunday. Yeah. Salamat ulit, Ate Cecil. Alam mo, Ate Cecil, yun nga, napili natin itong pamagat na ito, mabuhay. Ito man talaga ang palagi kong binibitawang salita sa pag-welcome ng ating mga kapatid, no, mga magkapatid natin sa Music of the Gospel, Sunday Reflection. Dahil sa pag-welcome natin, sa pagbibigay natin ng pagpapahalaga sa ating mga kapatid, nandoon yung mabuhay. May buhay ka na, no? Pakipag-ugnayan mo, may buhay ka na. Dumating ka doon sa isang lugar, sa iyong bayan, o saan man may buhay ka. Ngunit dahil kilala ka ng mga tao na yung pinupuntahan, sinasabi doon, makikita natin mabuhay. At sa buhay na yon na dinadala-dala mo sa pag-welcome ng mga tao, masayang pag-welcome, nandoon yung mabuhay. Tama yung salitang mabuhay dahil binibigyan ng meaning, yung kabuluhan, yung presensya mo doon sa lugar na yon o sa mga taong pinupuntahan mo. Maganda talaga po ang salitang mabuhay. Nakakapagbigay ng ligaya, nakakapagpa-boost ng moral kasi po, kagaya niya pag ikaw na-welcome sa isang lugar at binigyan ka ng mabuhay, para bang tuwan-tuwa ka kasi accepted ka po. Tanggap ka po ng buong sambayanan, tanggap ka kung sino ka. Yun po ang nasa sa akin isip. Maganda rin talaga ang salitang mabuhay. Nakakapagpa-uplift ng isang tao. Oo, napakaganda. At alam mo, Ate Cecil, dahil yung mabuhay talaga din po ay pag pupunta tayo sa isang lugar, nakalagay na doon. May yung parang welcome na rin. Na yung mabuhay na you have to feel at home. Oh. No, you have to feel at home. Siguro pag sabihin natin home kasi bahay or tahanan or ating yung ating kinalakihan. At napakaganda yung sa ating Panatang Makabayan. Ano yung sinasabi doon? Panatang Makabayan. Iniibig ko ang Pilipinas. Itong aking lupang sinilangan. Ito ang tahanan ng aking lahi. Ako'y kinukupkup at tinutulungan upang magiging malakas, maligaya at kapakipakinabang. At napakaganda yon dahil imagine, tahanan ng aking lahi. Dito ako namulat. Dito ako nagkakaroon ng lakas. Dito ko nasumpungan ang mga tao na nagmamahal sa akin. At yun nga, pag ikaw ay nagbalik ngayon, pumunta ka sa ibang lugar, nagtrabaho, dala-dala mo yung natutunan mo, dala-dala mo yung experience mo sa bayan mo yon. Binabahagi mo doon sa isang lugar din. Yung kakayahan mo. Masasaktan ka po, Father, pag gano'n. Kasi, alam mo, sana gano'n ang mangyayari, pero bumaliktad po. Pero, ako sa mga naririnig ko, pero hindi pa naman po ako nakaranas na hindi ako na-welcome sa Father. Pero yung sa iba nakakapag-share sa akin, nasasabi ko,
siguro isang bahagi lang na ating buhay yun. Hindi tayo dapat humintong mag-umasa na sa ibang araw, tayo rin po ay i-welcome ng mabuti. Maaaring may tiyempo minsan o maaaring may pangyayari kung bakit naging gano'n. Pero sa akin, kung sasabihin ko na maging positive tayo, hindi naman sa lahat po ng ating pagpunta ay magiging hindi ka nais-nais. Naging Opo. point positibo. May positive talaga po. Parang expected mo na hindi lahat na... Opo. Kagaya din ni Jesus, di ba? Yung sa Oo. sa ano natin, sa Oo. gospel. Hindi So, siya natanggap. Oo. Okay. Bago yun natin sisilip kay Jesus, alam mo, naalala ko yung kwento din po, karanasan ng ating pinsan, Isang seaman, At alam niyo, nangarap talaga siyang batang-bata pa na magkakaroon siya ng pamilya na maayos, so paganda yung kanyang kinabukasan ng kanyang mga anak. At minabuti niya na magsisiman dahil para sa kanya ito yung pamamaraan na matugunan ang pangailangan ng kanyang pamilya. At nasaktuparan yung kanyang pangarap ng isang seaman, may asawa siya, may mga anak siya. Sumasakay nga ng barko. At for how many years, pagbalik niya, talagang bago siya bumalik. Yung lahat-lahat na nakikita niya, pinapaaral niya sa mga anak niya, para sa pamilya. At nananabik siya ngayon na uuwi na. At yun, umuwi siya, nakakalungkot dahil ang nadatnan niya ay hindi yung kanyang expectation sa iba. Ang nadatnan niya doon, na tigil na pala yung kanyang mga anak sa pag-aaral, ang kanyang asawa na balitaan niya na may iba pala karelasyon. Ang sakit-sakit yun At yun na, nagsumbong siya sa akin. At hindi lang po ito isang business, isang tao. Ang dami kong nakaranasan ng mga ganong sitwasyon. Lumuluha na lang siya. Dahil sa sakit. At yun nga, sa mga kapatid nating naranasan yun, sa ganong sitwasyon, may mga iba din po na sarili ng pamilya, mga kapatid, kaibigan, for whatever reasons, or, yun po ay pagnilay-nilayan din po natin. At dito makikita natin na kung ang ating mga kapatid man naranasan nila yun, naranasan natin yun, hindi tayo nag-iisa. Hindi kayo nag-iisa. Dahil yun nga, sabi mo sa Ebanghelyo natin ngayon, na yun din ang naranasan ni Jesus, no? Imagine, si Jesus ay nagmi-mission, no? Nagmi-mission si Jesus, dala-dala niya yung kanyang natutunan sa kanyang mga magulang, sa mga taong kalabot niya, mga kaibigan niya. Doon talaga namumuhod siya. No, ngayon, dahil sa yung kaalaman na yun, ibabahagi niya yun. Ay, doon siya sa ibang, nagmi-mission siya. Naging matagumpay. Nagpapakain sa mga nagugutom, nagpapagaling doon sa mga may sakit, nagpapalayas ng demonyo. Talagang ang daming ginagawa niya. Binuhay yung mga patay, binuhay yung patay. Yun ang kanyang ginagawa. Sinasabi nga natin, there is no other place like home. So, ibig sabihin na parang gusto niya rin, nanabik siya na after all this mission, successful mission, ngayon, babalik na siya ngayon doon sa kanyang tahanan, magre-recharge, no? Magre-recharge. Ngunit, iba yung masumpungan niya. Ay, sino ba yan? Kilala namin kung sino yung mga magulang mo. No, kilala namin. Instead na i-affirm mo yung taong yun. Wow. Oo. Pag-welcome pa lang, successful ka iso sa iyo. Wow, ang galing mo. Ang dami mong natutunan nung nandoon ka sa ibang lugar. Ngayon, galing mo na-enlighten kami sa mga ginagawa mo. Sa lugar ni Jesus, eager siya magturo. Eager siya mag-share ng sarili niya, ng experiences niya. Pero iba ang natanggap niya. Pero siguro dahil meron din sa kanyang kahit na gano'n na natatanggap niya, hindi niya pinansin masyado yung masakit sa loob siguro. Pero hindi niya ipinakita sa tao na talagang siya yung nasaktan. Siguro isang bagay na mga natutunan din ni Ate Kesa. Dapat nararanasan din natin bilang tao yun. Pero maging matatag tayo. Nandyan si Lord para tulungan tayong matanggap yung reality. Yung
para sa akin na para Oh, yeah. reality. Napakaganda yun, Ate Cecil. Ngunit, titingnan din po natin kung bakit kaya ang mga tao ay ganun ang kanilang Oo. paningin. Titingnan natin yun dahil may mga tao na hindi nila matanggap yung success ng ibang Oo. tao. Dahil, unang-una, jealousy. Jealousy dahil Naiinggit sila. naiinggit. Bakit ganito ang narating mo? Kami nandito pala. Nandito pa rin. Wala kang kakayahan na ganun ang maging buhay mo. Dahil yun nga, kami ay nakakilala sa'yo. Anak ka ng Hanggang dito ka karpentero. Hanggang dito ka lang. Ah, Hanggang dito ka lang. Para bang binabox mo yung isang tao na para bagang yung projection. Oo. Ganito lang kami, ayaw kong lumamang ka sa amin. Ayaw naming tumataas ka pa sa amin. So, in a way, para bagang wala ng kalayaan ang tao na mag-move on. mag-move on. At ang dami natin mga kapatid at isisip na ganun ang paningin sa buhay. May crab mentality pa. Yung crab mentality, Oo. napakaganda yun, no? Hinihila natin, itaas natin para Bababa natin. makalabas doon sa kanyang kinaroonan, no? Makalabas sa kanyang hawla, no? Hinihila natin pabalik, no? Pababa. Sinisira pa natin pag minsan yung kanilang dignidad. Ngunit makikita natin si Jesus, no? Hindi siya. At dito Naging matatag Oh, siya. naging matatag siya at makikita din po natin dito na yung mga magulang na sa panahong ito magpapasok ka na, tabi-tabi lang po sa mga magulang. May mga magulang magsasabi, mataas yung pangarap ng kanilang mga anak, no? Ayun. Ngunit nawala ng lakas dahil sabihin ng mama o sabihin ng papa o sabihin ng mga kapatid, ay, huwag ka lang kukuha ng pag-isang picture. Talagang hindi ka man karapat-dapat doon kasi yung kakayahan mo, ganun na lang yung kakayahan mo, wag na. Or yung iba sabihin, vocational ka na lang. So parang magang binabox natin yung isang tao. Hanggang dito na lang hanggang dito ka kakayanan. na lang, ito na lang yung kakayahan mo. Naranasan ko yan sa mga biggers na kumakatop sa aming tahanan. Na kinausap ko sila, sinsinan na kinausap ko sila. At alam mo, palagi kong napapakinggan sa kanila. Sabi, Father, ganito na lang talaga kami. Ito yung namumulatan namin. Ganito na talaga kami. Yun nga, mag-apply kami ng trabaho. Wala mang tumatanggap sa amin. Yun nga, sino pa kami? No? Sino pa kaming naghangad na mabago yung buhay namin, ganito na talaga yung kinagisnan namin, napakatindi yung kanyang ganung perspektibo. Na para bagang wala ka ng lakas, wala kang katalinuhan, na parang yung buhay mo ay walang saya, walang meaning ang buhay. No? Well, in fact, na Pwede ka pwede ka, makamove on. no? Pwede ka. At alam mo, Ate Cecil, ito yung sa mahiwaga ang buhay ng tao. Ang bukas ay hindi natin piro. Parang hindi natin alam kung mangyayari na kung maaring successful ka o hindi. Kaya kung sa akin yan, dapat kahit na gano'n na, pagsusumikapan mo pa. Pagsumikapan Oo, mo rin. yes. At ang napakaganda doon, Ate Hindi tayo Cecil, mawawala ng pag-asa. huwag kang mawala ng pag-asa. Dahil, sinasangkapan ka ng Diyos Oo, ng nandiyan. lahat-lahat ng mga bagay. May araw, may buwan, may Okay. hangin. Huwag natin kalimutan itong mga bagay na ito. Oo, mahalaga. No? May diliman, may gabi man. Ngunit hindi May po, may hindi po liwanag. gabi lang ang buhay. May kinabukas, may liwanag, no? May bagong umaga na darating sa'yo. Kung palagi mang umuulan ngayon, maalon man ng buhay, may unos man Pagiging tahimik ngunit din. maging tahimik din yan. Yes. Ngunit alalahanin natin, kung naranasan natin yung mga bagay na yun, sa blessing din po sa atin. Oo. Pinupurify tayo doon. Huwag nating titingnan yung mga problema natin, yung kadiliman ng buhay na, pinaparusahan tayo ng Diyos. Hindi, kundi titingnan natin ng positive way na yung mga bagay na yon ay papaalala din po sa atin na may kakayahan ka. May kakayahan ka. Pinagpala ka ng Diyos. Yun nga, mahiwaga ang buhay ng tao. At ang buhay natin, ang
buhay natin ay yung sinasabi ng sinabi ng ang awitin dito, ang bukas ay hindi natin bigo, pag-ibig sa ating kapwa-tao. Pag-ibig sa ating kapwa-tao, ang pag-ibig dito, ito'y magandang titingnan dahil kung mahal mo yung isang tao, tutulungan mo siyang maging malaya. Sa paging malaya ng isang tao, ay nandoon yung inspirasyon mo. Huwag mo siyang ibabox. Pag mahal mo yung isang tao, masaya ka, natulungan siya, akain siya. Ang napakaganda po, no? Dahil yun nga sinasabi ng awitin, ang Diyos siyang pag-asa ng mundo. Mahawak tayo. Kumahawak tayo sa Kanya. Kakapit Tayo sa Kanya. At alam mo, Ate Cecil din po, ganito din po ang attitude baga natin. Oo. No? Na pag minsan, nandiyan ang Diyos, araw-araw din po natin. Ngunit, dinideny natin siya. Kinakalimutan natin, pabayaan natin siya. At ang buhay ni Jesus mismo, ganun din. Hindi lamang sa sarili niyang bayan na hindi siya kinikilala. Kundi, yung siya din po ay dinalakip. Siya din po ay nakapakod din sa taas ng krus. Yung kanyang mga minamahal na mga alagad, Tumalik. nakalikuran. Ang sakit yon. Yeah. Hindi ka na, wala ka na masasandalan, wala ka na makakapitan. Ngunit, ganun din po ang Diyos sa atin. Kahit man tayo tumatalikod sa Kanya, Mahal pa rin niya. mahal na mahal tayo ng Diyos. Binibigyan tayo ng kalayaan ng Diyos. That's why, mahiwaga po ang buhay ng tao. Yung ating pananampalataya ay hindi nakabox. Yes. Ang ating pananampalataya ay always looking forward. Looking forward na ngayon, may kakayahan ako, nilampasan ko kanong mga hamon sa buhay, na marating ko ang aking mga pangarap sa buhay. Isang paalala po, lagi po tayong kakapit sa Panginoon. Araw-araw po, pagising pa lang natin sa umaga, pagtulog din natin, magdadasal po tayo. Kahit in our little moment na nakaupo tayo, nakatingin tayo, let's keep on praying. I am sure na pag ang prayer natin, prayer life is there, our life will be very, very happy. God will be there. Kapit lang po. Sigurado Wow, po. napakaganda po itong pagre-relay natin si Ate Cecil. Nawa, isa din po paalala sa atin, again, mahiwaga po ang buhay. Mabuhay at sa inyong lahat, the music of the gospel and the reflection of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Amen. Nalig, lagi sana tayo. Ang Diyos yang pag-asa